Hi guys, this is Neil and welcome back for another online educational vlog. So ang video na ito is the chapter 2 on the discussion of the 10 reasons why you should take or convince yourself to take master's degree. So bakit nga ba siya naging increased earning potential? Ano ba ang maibibigay sa iyo nito kung ikaw ay nakapag-take na ng master's degree or nakatapos na ng iyong master's degree? So bago natin i-enumerate yung mga reasons and factors or important considerations na pwede mong isipin sa vlog na ito, i-describe muna natin kung ano ba ang increased earning potential. So increased earning potential is described as it can be earning a higher starting salary, or it can be an access on higher paying job roles and opportunities, or it can be an experience for faster salary progression over the time, or it can be the fourth description, which is to qualify for bonuses, incentives, and other leadership compensation. Kasi bakit? Ang master's degree kasi not just a master's degree, not just a higher educational qualification, but it is a degree that can enhance or it will enhance your value in the job market kahit sa company or organization, which can, of course, pwede niyang i-translate into a greater or better financial rewards para sa iyo. So, ganun din kasi ako. May master's degree ako, so nag-increase na yung sahod ko ng at least higher than the usual. Kasi nga dahil sa master's degree. Although, magaling naman din talaga ako sa trabaho. Hindi na lingid sa kaalaman ng mga tao sa paligid yan. So, parang binuhat ko na yung sarili ko. Pero, totoo naman yun. Hindi naman ako nagmamalaki. Pero, ano talaga ako? Pag sinabing trabaho, focus ako. Pero pag walang trabaho, wala rin naman akong pakialam. Mga ganun. Alam ko kung kailan dapat ako may pakialam. Alam ko kung kailan dapat wala. So, yun. Alam mo na dapat i-differentiate yun. So, paano nga ba nakakatulong ang pagkuha ng master's degree para mag-increase ang iyong earning potential as a professional? So, ito yung first. Access to high-paying roles. Yes, kasi nga, again and again, ulitin natin yan, ang pagkakaroon kasi ng high income or pag-enter sa high-level position requires advanced qualification. So, postgraduate degrees, master's degree, doctorate, PhD, or DBA, yun ang kailangan kasi. Kasi that signifies meron ka na talagang specific skills na hindi basta-bastang skills lang, kundi specified yan siya para sa mga executive level or executive roles na i-undertake mo in the current and in the future. So, ano ba yung mga executive roles na yan? Pwedeng senior management role, pwedeng specialized technical position sa company, generalist, mga ganun, or marami yan. So, basta specialized siya. Pwedeng rather than looking like a consultancy or advisory roles, yung mga related to decision making. So, yun yung mga part ng trabaho or professional levels na tumataas talagang income mo. Kasi nga may specified roles or level of position level ang trabaho nila. Hindi sila basta-basta na normal lang na trabaho. So next naman, which is a specialized expertise. Yes, specialized expertise or a specialized knowledge as mentioned on the career advancement part. Kasi nga, pag ganun kasi na meron ka na niyang specialized expertise, hindi ka na ganun kadali lang na palitan. Hindi ganun ka-easy. Kasi nga, yung skills mo will be a solid support sa company and it will become more in demand sa pagdaan ng mga araw na nandoon ka sa position na yun. Hindi ka na lang basta-basta mapapalitan ng kung sino-sino lang na hindi alam kung anong ginagawa doon sa part ng trabaho mo. Kasi hindi rin lahat ng trabaho or attitude sa trabaho is matututunan at the same time. Kasi nga, kahit ikaw pa ang pinakamagaling na empleyado kung wala ka namang tamang attitude sa pag-practice ng trabaho, hindi ka rin basta-basta makakapalit sa kung sino-sino. So, based on experience again, nung lumipat ako ng ibang department from my previous department to my current department, in-endorse ko lahat ng trabaho doon na ganito yung gagawin nyo sa ganyan-ganyan, lahat-lahat yan. Pati mga papers, inayos ko na, hinanda ko na sa file. After like months lang, wala na silang system. So, nagtanong ngayon yung manager, bakit gano'n na nangyari? Ang sagot ko simple lang. Lahat ng tao matututunan ang trabaho. Pero hindi lahat ng tao may same mindset sa trabaho.
Yun ang kasi ang pinagkaiba ko. Kasi meron ako mindset sa trabaho, not because I want the higher pay, but because I am just paying back the opportunity or the working opportunity that the company had provided me over the years. So, yan ang tatandaan mo dyan. Kasi, kung lagi mong iniisip na kailangan trabahuin ko ito ng maayos, kailangan meron ko matas na degree para tumaas ang sahod ko, no. Kailangan marami ka matutunan kasi para tumaas ng tumaas yung professional skills mo. Para kahit hindi mo gawin, hindi mo sabihin, automatic yung actions mo ang nagsasabi na you're better than anyone. Ganun kasi ako. Hindi ako nagre-reklamo, pero nakikita yung action ko na much better than any other person in the room or within the organization. Yung sinasabi ko na i-align mo kung ano yung kinukuha mo na degree, specialization, or special skills na inaaral mo according doon sa work performance mo. At yun, pag ganun ang ginawa mo, susunod lahat yan. Hindi mo kailangan pasunurin. So, yun lang yung advice ko dyan. So, next factor tayo or reason which is you will have a faster career progression. Yes, kapag may master's degree ka talaga, kung may vacant sa company, madali kang i-promote. Very, parang ganyan lang. Ganun lang siya kadali. So, like a snap. Ganon. And you can easily move into leadership role kung meron kang master's degree. So, ako nga na maswerte na talaga na naka-move na ng assistant manager role nung ako'y kumukuha pa lang ng master's degree. So, yun yung isa sa mga very, very big potential para sa'yo kung meron ka nun at natapat ka sa company na destined ka na talaga to get into that role. Pero kapag hindi ka pa destined, so wag ka na lang mag-expect ng sobra-sobra naman. Kasi masasaktan ka lang. So, next factor tayo or reason which is eligibility for salary premiums. Yes, kasi ang pagkakaroon nga ng master's degree, hindi naman sa lahat ng company or pare-parehong company, yung iba nagbibigay talaga ng higher pay scales. Kagaya ko na sinunod nila yung pay scale na dapat doon sa degree ko, tumaas yung sahod ko. And sometimes, bibigyan ka ng additional allowance or incentives. Kasi nga, meron kang ibang or mas higher na educational level. And yun nga, kasi ang educational background mo normally have a direct impact on your earning bracket sa organization. Yun ay kung susundin nila yun. Pero kung hindi, wala tayong magagawa doon. Pero normally talaga, nag-i-increase talaga ang sahod kapag nagkakaroon ka ng higher educational level. Kasi nag-increase talaga ang sahod ko dahil dyan. And hindi ko naman in-expect yun. Dahil ang in-expect ko this year, ano lang sabi ko, siguro magkaroon lang ako ng normal na 1% increase. Masaya na ako. Pero nagulat ako sa increase, mas malaki pa doon. Higit pa nga doon. So, fifth reason tayo which is you will have an opportunity to compete in the global or international job market. So, pagkakaroon ng master's degree, pwede kang maging competitor into international jobs or to multinational companies. Mga position na specialized or leadership or managerial roles nila. So, magkakaroon ka kasi ng competitive edge and isa yan sa magiging reason kung bakit ka nakukuha sa isang position na may higher compensation packages. Pero kasi sa pagkuha din ng master's degree para sa increased earning opportunity ng isang professional, meron din niyang mga consideration na very important, kailangan mo i-consider always. So, ito yung una. Not all master's degrees guarantee higher pay. Yes, yun yung minention ko kanina lang na kung sinunod ng company, yung pag-increase ng sahod mo dahil nagka-master's degree ka, good for you. Pero kung hindi, huwag ka mag-expect, huwag kang masyadong assuming kasi baka masaktan ka lang. So, yun yun. Next is, the return of investment in taking a master's degree varies by field or institution. Yes, kasi nga hindi nga lahat sinusunod dahil depende rin yan sa institution or field kung nasaan ka man. Or organization kung saan ka nagtatrabaho. Kung meron mang sumunod sa pay scale na yan, be thankful. Pag wala, be thankful pa rin kasi nandoon pa rin yung job opportunity. Nag-retain pa rin para sa iyo. Siguro hindi ka lang destined for that time na makuha yan. Next reason is it may take some time to recover the cost of the degree. Kung ikaw kumuha ng master's degree, hindi rin basta-basta ma-recover ang cost kasi mahal talaga. Gaya ko na nag-loan para makuha ang master's degree. Hanggang ngayon, nagbabayad pa rin talaga ako. Kaya hindi ako makapag-enroll ng MBA kasi nga tinatapos ko yung loan ko doon sa MEM ko na kinuha ko from a European university. I-share ko lang, isa yan sa mga
pinagsisihan ko ng slight. Kasi nga hindi siya expected na magkakaroon ng turnaround doon sa finances na naging broke ako ng last oras. So, yun. Pero okay naman na kasi medyo naka-recover naman na sa finances. And yun lang. Ang pinaka-comment ko sa side na to or tips ko para sa'yo is always i-consider yan na ang pagkakaroon ng higher educational degree is a long-term benefit for yourself, for your professional goal, for your improvement. Pero yung iba kasi not immediately na makukuha mo yan. Yung iba kasi abot pa ng sometimes abot pa ng taon. So, kailangan mo rin maghintay and of course yung pag-i-invest niyan yung pera. So, kailangan i-plan mo rin or plan ahead na hindi ka magagaya ko na biglang nag-turn around ang finances dahil sa naalanganin na nung kumukuha ng master's degree. And moving on naman tayo dito sa key factors na pwede maka-affect sa iyong earning potential sa pagkuha ng master's degree o sa pagkakaroon ng master's degree. So, ito yung una. The field of study. So, the field of study, ano ba yan? High demand ba yan? Like, ang pinaka-high demand yan is IT. Engineering, finances, infrastructures, healthcare. High demand yan, sige. Kasi pag high demand kasi na trabaho or highly demand nga, nag-offer talaga yan ng higher pay scale. So, parang nagbibidding yan sila kung pataasan. Pero kung lower demand, bidding, pababaan. So, para kang binabargain pa ganun. And, pwede kasi yung sa other field kasi moderate na hindi naman ganun kalaki ang financial return, pero meron pa ring return. Pero, ang magiging result para sa'yo is a strong personal fulfillment. So, magkakaroon ka ng something learning into a different way. Which is okay naman para sa akin din. So, ganun lang yun. So, second factor tayo which is industry demand. So, gaano ka in demand sa industry yung specialization na nakuha mo. Based din doon kung magkakaroon ka na mas mataas or potential higher earnings compared doon sa regular earnings na nabibigay ng iba. Kasi yung iba kasi nagbibigay din ng premium compensation gaya ng engineering field. So, oil and gas normally malaki ang premium compensation nila. Kasi nga, hindi ko lang alam, mas ano yung trabaho mas risky plus mas technically inclined talaga. So, nakita ko kasi isang nasa oil and gas dito, maganda ang pay scale niya plus meron pa silang extra allowance. Third is the factor of the geographical location. Yes, kasi ang sahod din based on the country and the city. So, like, sa Philippines, example lang, na iba ang sa pay scale ng main city to provinces to first class city, second class city, iba-iba talaga ang minimum scale, pay scale nila. So, yun yung isa sa mga factor dyan. Sa Pilipinas, mas mababa yung pay scale compared dito sa Oman, kung nasaan ako ngayon. Pero, again, the cost of living is halos ganun din sa sahod mo. Yun yan. Kasi dito, based on analysis ngayon, parang times 3 ang cost ng yung cost of living compare sa Philippines. Kaya, pwede rin doon. So, pero nasa sa akin pa rin kasi na nagtatrabaho kung paano ko siya i-balance. And in addition to that, yung sa may mga part kasi na regional or mga provincial, yun nga, yung kanina, na yun yung iba-iba talaga ang pay scale ng based sa location. So, ngayon ay fourth factor naman tayo which is work experience. So, of course, yung earning potential mo na gusto mo mag-increase, depends din yan kung maganda ba ang work experience mo, continuous ba yan, meron ka bang mga inaaral or like nakapag-master's degree ka ba na kinumbine mo, in-apply mo dun sa current na position mo nung time na yun, which is more stronger talaga pag ganyan. Kung ikaw ba ay fresh graduate na nag-master's degree lang na ganun, na gusto mong dumiretso na sa ganung trabaho, hindi rin ganun kalaki ang sahod na makukuha mo. Number 5 na factor naman tayo which is institution reputation. Yes, again, ito na naman nakaka-affect yan, institution reputation, kasi galing ako sa Amao Ed and merong nag-apply na De La Salle University. So, mas pinili niya yan kasi mas magaling daw. Yan ang problema sa mga employer ngayon. Kasi, based on experience sa, kailan ba itong year na to? 2011 or 12, bago ako nag-abroad. Meron akong na-applyan na, ano bang pangalan nung ano. Kung meron pong nanonood dito, kung meron kayo nakapag-apply kayo dati sa ABS-CBN, yung parang ano niya, call center, sa Eugenio Lopez Building yun eh.
Nakarating na ako dyan dahil sa pag-apply na yan. Hindi ko lang nakalimutan ko yung pangalan ng call center eh. C yung simula ata. C ba? Kasi parang ganun. Nakaabot na ako sa tawag dito, interview. Kasi 7 ang interview. Parang step. Parang screening and second screening. Third is parang qualification checking. And fourth is parang groupings. Fifth is parang speech test. Nakarating na ako doon. Abay nung pang 6 na, mula 9 o'clock ng umaga nakapila kami, walang tanghalian hanggang umabot na ng 7 ng gabi. Sabi ba naman sa akin, kukontakin na lang daw ako. So, nakaabot ka na dun sa interview. Sabi ko nga sa kanila, kung hindi po ako matatanggap, hindi niyo sana ako pinaabot sa ganun. Kasi, ang hirap maghintay ng ganyan. So, sinabi ko talaga. Kasi po wala naman problema sa akin na hindi niyo ako i-hire. Tapos sinabi niyo na pasado ako, tapos bigla niyong binawi. Kasi binawi talaga bigla. Dahil yung pang 6 at 7, formality na lang. For HR and, orientation. So binawi nila. Kasi 5 kami na magkasama, 5 or 6. Yung pinaka 5th na, marami naman silang kailangan pero biglang binawi yung sa akin. Yun yung problema doon. Kasi gusto daw nila yung parang American accent. Sabi ko dapat po sana hindi niyo na ako pinaasa or hindi niyo na ako finoward. Kasi wala namang problema yung paghintay niyo ko na matagal tapos sabi niyo accepted na kami tapos bigla niyo i-cancel yung sa akin. Yun yung isa sa problema ng mga employer minsan. Akala nila wala na silang parang sila na yung na final. Huwag naman sana magkaganon sa ibang tao kasi mahirap yun. Yun. Ang iba pa naman pag ganyan is parang medyo ano ba yung tawag dito? Yung parang nakikrazy na mga ganun. Kasi nasobrahan sa expectation. Ako naman kasi hindi. Ang sinasabi ko lang kung hindi talaga pwede, sabihin mo na sa akin ngayon pa lang. Kasi mahirap mag-expect. Kasi baka bukas makalaw kung hindi ako magsusuicide, baka ako ang papatay ng tao. Reality yan. O pwedeng ganun kasi. Marami kasing napapahamak dahil dyan. Ako kasi tanggap ko lang talaga. Ang hindi ko lang natanggap nung time na yun, hindi ako nakapagtanghalian, hindi ako hapunan ng maayos. Kasi anong oras na ako nakauwi? Na siya? 8:30 na ng gabi. So, nanginginig na yung buong katawan ko. Isa yun sa mga learning na sinishare ko dito kasi nga, kung ikaw ay one day na mag-interview ka ng tao or one day na ikaw ay interviewin na ganyan ang mangyari sa'yo, better to say na na lang, directly. Kasi ako talaga, i-accept ko yan on time. Basta, sabihin lang sa akin din on time. Mga ganun. So, pasensya na po sa aking mga nasabi kasi medyo harsh yun. But, it's reality. Again and again, baka hindi lang ako nakaranas nun. Mas marami pang tao ang nakaranas dyan. Dahil, yan sa network connection ng iba. Yun yun. Yun yung dahilan. Kasi meron kang kakilala sa loob, kahit naman mas magaling pa sa'yo, mas uunahin ka nila kasi nga kakilala. Sa akin, hindi uso ang kakilala kahit kapamilya ko pa yan. Hindi uubra sa akin. Yun lang yun. I-share ko lang dito. Mas mahigpit ako sa qualification kapag kapamilya or kaibigan kaysa ibang tao. Kasi bakit? Magre-reflect yan sa akin. Sabihin man na ako ang may authority, magre-reflect pa rin yan sa akin. Yun lang yun. So, move on tayo dito sa next factor which is the type of degree. So, again, type of degree, professional degree ba yan? Business or technical program? So, mostly kapag mga ganyan, often, papunta ka talaga dun sa pagkakaroon ng opportunity to get a high-paying salary. Yun yung good thing dyan. Ang academic degree din kasi sometimes it might lead to a teaching career or a different na pwede ka magkaroon ng different salary structure kasi teaching career, pwede kasi nagtatrabaho ka tapos nagkaroon ka ng part-time teaching career. So, ibang salary na naman yun. Part-time lang yun, pero kumikita ka. So, yun yung isa sa can be an example for that. Kasi nga, parang magpo-fall siya into a different pay structure. Hindi ka full-time na teacher pero sumasahod ka ng as much as yung regular na sahod din. Or minsan kasi mas mahal talaga magbayad sa part-time kaysa full-time. Next is networking and opportunities. So ito na yun, networking and opportunities. Kakaroon ka ng better job offers
to a higher paying roles. Pero yun nga, ang disadvantage niyan is kung sakaling may kakilala or may nakakakilala doon sa kasama mo, tapos ikaw ang pumasa, siya ang kukunin dahil mas kakilala siya. Yun ang disadvantage doon sa network and opportunities na yan. Yun lang po yun. Lagi po natin tandaan yan. And last factor is the individual skills and performance. So, anong skills mo? Negotiation skills, communication skills, expertise ng mga other skills, or malakas ang influence mo. Ikaw ba ay may under the table? Kasama yan lahat ng skills na yan. Kasi bakit? Malaki ang effect nun. So, salary offers, depend yan sa kung gaano kalaking skills ang nakikita. So, salary offers yan. Meron ko i-share dyan. Salary offer is something about kung ino-offeran ka na ng employer. So, dito kasi, marami akong experience sa interview kasi. So, sa ibang bansa kasi, tinatanong nila, by the way, kasi nung interview na, sasabihin na, sasalita na, sige na, ito yung ginagawa ko, okay na, lahat na, ayos na, kinukwento na nila sa akin, ito yung company na papasukan mo, ito yung hotel, ito yung nasa resort, ganyan, lahat na sinabi. Hanggang sa magtatapos na yung interview, nagtanong siya sa akin, do you have any other questions? Ang sagot ko lang sa kanya, I think all my questions have been answered and I hope that I have answered your questions according to your or what you prefer to hear from me. Yun ang sabi ko. Tapos sagot niya sa akin, are you sure you don't have any other question? Yes sir, I don't have any other question. So Briton ang interviewer. Kasi yun ang pinakaunang boss ko dito sa Oman. Sabi ba naman niya sa akin, you're Filipino, right? Sabi niya sa akin ganyan, yes sir. Most Filipinos, they normally ask the salary before taking in the interview. So imagine, Filipino tayo. Ganyan pala ang ginagawa ng mostly ng mga Filipino pag na-interview. Totoo naman kasi nung naging boss ko rin itong other nationality, yun din ang tanong niya sa akin. Bakit kapag Filipino, nauunang tinatanong ang sahod? So again, ano yan? It's a practice na parang pinapractice ng iba, pero pati ako na-judge nila. So, aghusa na tayong ganun kasi ang reality kasi dyan, just for information, sa pag-a-apply ng trabaho, huwag ka magtanong ng sahod. Pakitang gilas ka muna. Kailangan i-ano mo siya, i-tawag dito, i-convince mo yung interviewer mo. Huwag kang kasi nakaka-bad shot yun eh. Kasi meron ditong isang Pilipino in interview, sabi ng boss ko, mukhang maalam siya sa ganito, sa technical. Pilipino yun eh. Ang sagot ko sa kanya, kahit pa alam niya lahat ng bagay, ayoko sa kanya. Sabi ko sa boss ko, automatic. Yung recommendation ko, no. Sabi niya, bakit? Naalala mo yung tinanong mo sa akin, bakit kapag Pilipino ang unang tinatanong sahod? Yes. Sabi ko, yun. Ayoko yun. Sabi ko dun sa boss ko. Kasi baka demanding yan. Sa akin, yung mga ganyang tao, automatic bagsakin sa interview kahit magaling ka. Kasi bakit? Hindi mo dapat tinatanong yan. Dahil baka ang ending yan mamaya, puro ka na lang demand, hindi ka na magtatrabaho. So, it's a very, very good practice din. And as a human resources professional, hindi ko tinatanggap yung ganong interview. Pag tinanong mo sa akin ang sahod ng wala kang pinapakita na ito ang skills mo, better yet, say no. And pinapakinggan kasi yan ng boss ko pag sinabi ko. Yun lang yan. Hindi ko yan ipinagmamalaki na ganyan, pero it's a very wrong practice na magtanong ka ng sahod kasi budget ka talaga sa tanong. Mababudget ka sa interviewer mo. So, hindi ako makakarating sa ganitong posisyon kung yan ang inuna kong tinanong. Dahil ang sagot ko nung interview ko nung nag-career change ako, ang sabi niya sa akin, ito lang yan. Lilipat ka from housekeeping to engineering. Sabi ko, yes sir, of course. Maybe it's a very good opportunity to learn something new. Yun lang yung sagot ko sa kanya. What sabi niya sa akin is, are you sure you're going to handle the job? Because it's a very stressful work. Sabi ba naman niya sa akin? Sabi ko sa kanya, I don't think it will become a stressful work because for me, there is no stress at work. There might be a challenge where when I become successful of undertaking the challenge, it is an achievement for me. It is a new world for me that I succeeded to enter in. And sabi niya, are you sure you're going to succeed on transferring and within this position? Are you sure you're going to be successful in the transition with it? Because it's a very stressful. Ayun naman inulit niya. Sabi ko, how would I know if I don't try? Sabi ko sa kanya.
And I always believe that every success has multiple failures behind it. So, tanggap ko na kasi na magkakamali talaga ako. So, yun lang yung sabi ko sa kanya. And I don't know if you believe in that. But, I always put that in my mind. Before I get to become successful, a million failures will be behind it. Sabi ko. So, I'm already ready to accept it. Sabi ko sa kanya. And the only way to know if I become successful at the end is to try and fail and fail and fail and fail until I get that success. Tapos sabi niya sa akin, I am not going to increase your salary if you transfer here. Are you still willing? Sabi ko, I am not asking for the salary, I'm asking for the transfer. So there's no point of asking the salary when I don't firmly justify myself as a very, very fit on that salary increase that you might be giving later on. Because I know it will automatically come without asking when you had see that I am already worthy to get that increase. So, dumoble ang sahod ko after 11 months ng pag-transfer ko. So, yun po yung story on how did I transfer from housekeeping to engineering to assistant manager ng engineering din. So, yun yung story ko. So, nasa na ba ako? Nawala na ako dahil sa story. So, ano na lang tayo? Ito na lang yung sasabihin ko. It's a key takeaway for this chapter, which is the master's degree that you will be taking in or you will be finishing, or the master's degree that you will be holding is not only a way to increase your earning potential, but it can also be a way for you to have a higher qualification to improve your field of expertise, experience at work, and upgrade your skills to play a major role or a better role which can turn around the degree. Yung degree kasi yun, tinagalog ko na, yung mag-turn around ng degree into something that gives you financial benefits in the future or in a career advancement na makukuha mo in exchange of that. So thank you for watching this vlog. Please don't forget to comment, like, and subscribe na rin sa aking channel para lagi kang updated sa aking mga next online educational vlog. Bye!